Hey guys, welcome to my channel. So, tong video na to, kakaiba to. Kasi medyo late sa Halloween, no? So, kung matatandaan nyo, last month, nag-mention ako na gagawa ko ng Halloween special. Yan, mag-send kayo sa akin ng mga nakakatakot na story, babasahin ko. And napansin nyo ba hindi ko ginawa? Kasi last minute naisip ko, yung mismong sinabi nila Ed and Lorraine Warren na dalawang opportunity or pagkakataon para makapasok ang masamang or evil spirit sa buhay mo or entities, no? Isa daw is by attraction, attracted sila sa'yo, may something sa'yo, meron kang kakaiba, meron kang basta na-attract sila sa'yo kasi yun, nakakaramdam ka, nakakita ka, mga ganun. And pangalawa, by attraction or by invitation. So ini-invite mo sila na pumasok sila sa buhay mo. Kaya sabi ko, ay, kagaling-galing, ilang taon na ako hindi nakakaramdam, hindi na ako nakakakita. Sabi ko, bakit ko i-invite? Mag-i-invite ako ng evil spirits. Kilabutan ako. Mag-i-invite pa ako ng evil spirits, sarap-sarap na ng buhay ko, no? O paunawa, no? Alam ko hindi lahat makaka-relate, hindi lahat maintindihan tong ikukwento ko, no? Hindi maniniwala ang lahat. It's okay. Para sa akin nga, mas maganda ipagpasalamat nyo na hindi kayo nakakaramdam, hindi kayo nakakita. Kasi palagi ko sinasabi yan pag ako nakakaramdam, nakakita, hindi naman ako yayaman dito. Sabi ko, bakit nangyayari sa akin to? Kaya mas gusto ko pa talaga na na hindi makaramdam or hindi makakita. Anyway, so kukwento ko na yung nangyari. So habang sariwa pa. So initially sabi ko, paano kaya ipe-present to? Magda-download ako ng AI na nakakatakot ng mga pictures, magna-narrate ako. Hindi, sabi ko hindi. Right off the bat, kukwento ko na lang habang fresh pa sa mind ko. Kasi nangyari to kagabi lang. Actually, madaling araw. Nangyari to midnight, alas 12 madaling araw, no? And kaya ngayong umaga, natulog ako, puyat na puyat ako. And pagising ko nga, ito ko yung message ng kaibigan natin, si Mike T ng Arizona. Sabi niya, sir, excited na ako doon sa kwento mo. Sabi ko, sige na nga, ikwento ko na kasi duty ulit ako mamaya. Lalabas ulit ako mamaya habang fresh pa. So, meron akong 3 phones. Ito ginagamit ko, S21 for videos and photos. Ito yung actual phone ko na yung number ko, track phone lang siya. And then may isa pa ako, S20. Ito yung ginagamit ko pang deliver, Uber Eats and DoorDash. Ito yung ginagamit ko. So, isang buwan na ako nagde-deliver Uber Eats or DoorDash. Kung sino yung may magandang booking, magandang bigayan, side hustle ko lang siya, no? So usually ginagawa ko yung ruta ko afternoon hanggang gabi. Mga alas 4, alis na ako ng bahay. Tapos yun, uwi ako mga alas 12. Kagabi nga, alauna na ako nakauwi. Maganda kasi mas maraming orders pagkagabi as compared sa araw. Tapos sa araw, sa umaga, may traffic pa, mas madalang. Okay, so yun. So kapon, natulog ako ng umaga, kaya ready ako magpuyat. Tsaka night person ako So bandang 11, tinitingnan ko na yung kita ko. Sabi ko, pwede na to. Pwede na ako umuwi. Tapos sabi ko, hindi pa ako pagod, hindi pa ako puyat. Kaya ko pa kasi nga natulog ako ng tanghali. Yun, deliver pa ako. Bandang 11:45, may na-receive ako na pauwi na sana ako Sabi ko, sayang naman to. Malapit lang. Ngayon, makikita mo kasi kung ilang miles tapos magkano. Sabi ko, sayang to. Easy money. Parang $7 tapos 5 miles lang. Okay, sabi ko, sige, kunin ko na yan. Dalian hindi, kasi baka mamaya kunin ng iba, di ba? So, hindi mo talaga alam kung saan ang delivery. So, basta alam ko lang kung saan kukunin, pipick upin. So, Pizza Hut. Yung Pizza Hut sarado na.
sarado na yung front lobby, pipick upin mo na lang sa window, may window sila. So, pinick up ko, order ng Supreme. Sabi ko ba, okay, masarap to mabango. Ayan, order. Tapos nung nilagay ko na yung address, yung direction, diretso, tapos sabi ko, saan kaya to? Hindi ko alam, basta sinundan ko lang. Wala na akong time na i-scroll pa. Sabi ko, susundan ko na lang yan. Kung saan sabihin ng GPS, dun sa app, dun ako pupunta. And then, napunta dun sa ayaw kong puntahan. Dalawang lugar ang ayaw kong puntahan na mag-deliver. Apartments at saka hospital. Bakit? Kasi apartment, napakalaki. Isa lang ang address niyan, tapos hahanapin mo pa yung unit. Tapos minsan, may problema pa sa gate, hindi ako makapasok, mga ganun. Sa hospital naman, ganun din. Napakalaki ng lugar, isa lang ang address niyan, hindi mo alam kung saan parte ng hospital yung umorder. Anyway, so, nung pagdating ko sa hospital, susundan mo kasi yung app kung saan mo siya pwedeng i-drop off, no? So, imagine, kunyari, dumating ka na sa hospital, hindi pa allowed. Kailangan ma-reach mo yung ping, yung point, bago mo pwedeng i-drop off. So, okay, nung nandun na ako, kinonfirm ko na nandito na ako sa destination. And then, doon ko pa lang nakita yung message nung umorder. Ito ang sabi ng umorder, guys. Babae. Pangalan, Vanessa. Hindi naman siguro Hipa concern yan kasi first name Hipa. Vanessa pangalan. Sabi ng babae, masyado kasing graphic Sabi ng babae, Tagalog na lang, no? Sabi ng babae, pinutol daw yung dalawa niyang paa. So, nasa kama lang siya. Amputee daw siya. Kaya, i-deliver ko daw yung pizza sa side door. Tapos, hanapin ko daw yung side door sa right. May buzzer daw doon. Tapos, meron daw pipick up na ang pangalan, Sam. Sabi ko, baka naman inutusan niya, baka bantayin niya to, no? Baka bantayin niya yung pipick up or pwede nurse na pangalan, Sam. So, ginawa ko, nagpark na ako, naghanap ako ng parking sa madilim na ospital. Alam niyo yung pagkagabi na, lalo na midnight na, no? Madilim na yung wala nang tao, tapos sarado na yung lobby. Sarado na talaga yung lobby, no? So, lakad-lakad ako doon sa ospital. Hanap ako ng side door. Nakita ko ng mga door, mga side doors, pero walang buzzer. Walang buzzer. So, may nakita akong nurse na papasok. Siguro night shift siya. Pinakita ko sa kanya yung message. Sabi ko, may side door daw na may buzzer. Nagtataka siya kasi wala silang may buzzer. Usually, ang mga modern na hospital ngayon, side door, tapos meron yung electronic na lock. Yung ID nila ang pinantatapat na gano'n. So, hindi ko rin talaga alam kung ano yung buzzer na sinasabi. Ultimo yung nurse na nakausap ko, napapasok, night shift, or nocturnal, hindi niya alam yung side door na sinasabi. Sabi ko, sige, I'll just look around or i-message ko yung So, minessage ko yung umorder, pangalan Vanessa. Sabi ko, I'm here. Hindi nagre-reply. Tapos, sabi ko, saang building isa lang pala yung building doon na may mga ward, may mga pasyente. Pero tinanong ko pa rin siya, sa anong building mo, ganyan. Tapos sabi ko, ang dami kong message. Sabi ko, asan na yung pipick up, ganyan. Walang sumasagot, hindi sumasagot. Tapos merong orderly na lumabas, lilipat ng kabilang building. Orderly itim, babae, may tulak-tulak na cart ng mga maduduming linens. Okay? Sabi ko sa kanya, tinanong niya ako, anong problema ko? Kasi naawa siguro. Doon ako sa lamig, no? Sa labas ako Malamig ngayon dito. Sabi ko ganito, somebody order, blah blah blah, must be a patient. Sabi niya, anong room number ng pasyente? Sabi ko, 3105. Oh, that's on the 3rd floor. Sabi niya, there's a nurse station there. Once you get up the elevator, makikita ko daw yung nurse station, baka nandun yung Sam na hinahanap ko. So, pinapasok niya ako using her key card, no? Pasok kami sa ospital. Sarado na ang ospital. Sarado na paggabi. Hindi na talaga nagpapasok ng mga bisita yan, mga delivery. Pero pinapasok niya ako doon kami sa side door using her key card. Sakay ako elevator, walang katao-tao. Pagdating ko doon, paglabas ko, 3rd floor,
meron dong head nurse, babae, itim. No? Sabi ko sa kanya, hey, sabi ko, I think somebody here ordered a pizza, ganyan, ganito yung pangalan. Sabi niya, let me check the name. Tinignan niya yung pangalan sa computer, wala daw silang pasyente na ganon. Sabi niya, what's the room number? Sabi ko, 3105. Sabi niya, eto nagpatayo ng balahibo ko eh. Sabi niya, we don't have a patient there. We don't have a patient in 3105. Ha? Napag ganun ako eh. Ha? Parang yun yung turning point eh. Ilabutan na naman ako eh. Wala daw silang pasyente. Sabi ko, are you sure? Kasi ito, pinakita ko sa kanya yung message. Somebody order. Ganyan. Tapos, Sam, meron, do you have a nurse that's named Sam? I mean, hindi daw niya alam. Parang wala daw dun sa area nila. No? Tapos, gusto talaga niya akong tulungan, yung babaeng nurse, yung head nurse mismo pumunta talaga siya doon sa kwarto. Baka daw sabi ng isang nurse kasi, maybe sa relative or bantay. Pinuntahan niya talaga, nakita ko, naglakad siya eh. Sabi ko, wala daw Vanessa doon, sabi ko, wala ba kayong amputee dyan? alam ko, hindi alam ko kasi pag tinanong ko yon kung meron ba kayong pinutulan ng hindi naman niya sasagutin yun eh, kasi HIPAA yung, yun eh, privacy yun eh, patient's privacy. Sabi, yung last patient daw dun sa 3105 na discharged last week. Kaya lalo akong papailing ako eh. Sabi ko, naisip ko you mean na discharge na umalis ng ospital, gumaling, o na discharge ng may takip na kumot sa mukha? Kasi alam ko, pag tinanong ko yon, hindi naman nila ako sasagutin eh. Kasi nga, patient's privacy, kailangan protektahan. Pero yun ang pumasok sa isip ko eh. Yung last patient daw na nandoon, last week na-discharge. Yung na-discharge na yon questionable kung na-discharge na Anyway. So, tagal ko na doon. Midnight na. Past midnight na eh. So, what are you gonna do? Sabi niya na sa akin. Sabi niya pala sa akin, contact the person. Yeah, call her or message her. Yeah, sabi ko, the thing is, I was texting her, hindi nagre-reply. Tapos, pag tinatawagan ko yung number, this number cannot be used anymore. Mga ganon, ganyan ang message. Dito, cannot be used anymore. So, I don't know. So, may isang nurse na lumapit sa akin, itim, lalaki. Sabi niya, so, what are you gonna do with the pizza? I don't know yet. I don't mind. Gusto niya ipaiwan ko na lang sa kanya eh. I don't mind eating yung pizza tonight. Sabi ko, I have to contact the customer service first. Kasi ayoko rin kasi pag-isipan ako ng kumpanya ng DoorDash na sabihin, pinag-interesan mo yung pizza, sibak ka, para pizza lang, di ba? So, bumaba ako, nag-elevator ako, andun ako sa ground floor, nagko-contact ako sa customer support, sa support service ng DoorDash. Hinihintay ko yung reply, AI ang sumasagot, hindi tao. Gusto kong magpa-connect sa tao, wala eh. Tapos may dumaan na nurse, babae, parang Pilipina, hindi ko nangalan tinanong eh. Sabi niya, do you have any problems? Sabi ko, explain ko na naman sa kanya situation. There's a person here that ordered named Vanessa. But when I went upstairs, sa third floor, 3105, wala daw ganun pasyente, ganyan. And somebody will pick up named Sam. Sabi niya, there's Sam is in the ER. Nakahinga ako na maluwag. Baka na destino lang sa ibang department, nasa ER. So, I will tour you here in the hospital. Yung babae, tuwan-tawa pa. Matulungin talaga yung mga tao, tinur niya ako. So, dito yung papunta sa ER. Sabi niya, that door is closed. Hindi ka na makakalabas dito. The only way na makakalabas ka through the ER. Okay, sabi ko, sige. Tapos, nung pagdating namin sa ER, pinapasok niya ako using her key card again. Lang ako, civilian ako. Tapos, tinuro niya sa akin yung isang babaeng puti na nakaupo sa tapat ng computer. That's Sam. So, nilapitan ko yung Sam. Sabi ko, hey, are you Sam? Yeah. Because, explain ko ulit. Because there's somebody ordered, blah, blah, blah. And supposed to be, there's a Sam that's supposed to pick this up.
Tapos pinakita ko sa kanya yung message, sabi niya, hey, sabi niya sa phone mo, sabi niya, it says a guy named Sam. I'm not a guy. So hindi, wala rin, to make the long story short, wala siyang kaalam-alam. So Sam nga ang pangalan niya, kaso babae siya, tapos hindi niya alam yung ano, yung storya dun sa ordering. So anong nangyari, sabi ko, okay, wala nakakaalam. Alam mo, iwan ko lang dyan sa sulok. Hindi, lumabas na ako. Tapos, andun ako sa labas ng ospital, sa labas ng building, sa dilim, walang katao-tao, harap ng parking lot. Hinihintay ko yung customer support. Sabi ko, anong gagawin ko? What will I do? Blah, blah, blah. Sabi ng automated response, basta pumunta ako doon sa designated area, i-confirm ko na nandun ako, tapos mag-wait. Tapos, yun, picturean ko na andun na yung product. Bahala, i-message ko yung di sige, iwan ko daw yung product sa safe na lugar. Okay. So, gano'n na ginawa ko. Tapos, takot ako, palapit ako doon sa kotse ko. Sabi ko, baka mamaya may maaninag akong tao doon sa passenger side. Ako, maglalakad ako nito pa uwi. Hindi ko gagamitin yung kotse ko. Anyway, buti headrest lang ng kotse yung naaninag ko. Kaya, alis na ako. Tapos, ayun nga, nag-drive ako pa uwi. Sabi ko, uwi na, malas na. Although kaya ko pang mag-deliver, mag-dash. Sabi ko, bad omen. So, habang pa uwi ako, nakita ko sa Facebook chat group. May Facebook chat group yung pamilya namin eh. Gising pa yung misis ko. Tinawagan ko siya, kinuwento ko sa kanya. Sabi niya, baka naman nasa maling ospital ka. Sabi ko, hindi pwede. Kasi, yung app, pagka na-pick up mo, tas iyan mo yung direction, dadaling ka niya kung saan mo siya dapat i-deliver. So, hindi pwede magkamali. Kung nagkamali man yung pasyente na ibang ospital siya, kaso hindi pwede umorder kasi malayong, sana doon na lang siya sa Pizza Hut na malapit, di ba? Ba't sa malapit na Pizza Hut doon sa isang ospital? I don't know, hindi ko rin talaga alam. So, ayun, pagdating ko dito, hindi pa rin ako makatulog. Pinag-uusapan namin, anong possible explanation doon sa nangyari. Sabi na misis ko, ito na lang siguro ang gusto kong paniwalaan. Sabi niya, baka naman may glitch. May glitch sa system, no? May glitch sa system na last week pa yan in order. Tapos ngayon lang po. Sabi ko, paano mangyayari yun? Kung last week pa to na order, paano yung payment system? Sabihin, nag-glitch na yung ordering, nag-glitch pa yung payment. Sakto. Tapos, ba't hindi matawagan yung phone? Kaya sabi ko, baka naman nakatulog lang yung umorder. Kaya kanina umaga, pagising ko, chinek ko talaga tong phone na to. Sabi ko, baka mamaya may nagko-complain na, mas gusto ko pa yan eh. Sabi ko, mas gusto ko pa na malaman na may nagko-complain na hindi nila na-deliver, hindi nila na-receive yung pagkain. Kesa wala. And hanggang ngayon, hapon na, labutan ako eh. Wala nagko-complain. Walang So, hindi ko mapaliwanag. Kaya, I don't know. Hindi ko alam paano Kaya sabi ko nga, pasensya na kayo kung hindi kayo maniniwala. Pero eto, kagabi lang to eh. Fresh na fresh pa eh. Hindi ko rin talaga maiisip eh. I'm a man of science, no? Pero hindi ko alam paano mangyayari yun na may glitch yung system. Tapos pati phone number, hindi gumagana. Isang katutak na messages na yung pinadala ko, hindi nagre-reply, hindi matawagan. Mas madali talaga isipin na nag-glitch lang, pero hindi pa rin kapani-paniwala eh. Sabi ko nga, mas gugustuhin ko pa na may magreklamo na, hey, I did not receive my order. Diba? At least yun, totoong tao yun. Yung umorder dito na, tapos pinapunta ako sa ospital. Talagang ang turning point nung harap-harapan sinabi sa akin ng head nurse na walang pasyente dyan sa room na yan. Talagang anyway, so yun guys, isa sa mga adventures ko. Kaya naaaliw ako dito sa bago ko side hustle eh. Kasi marami ako napupunta, marami nakikita. Pero eto yung mga bagay na hindi ako naglo-look forward. Mga ganitong, para sa akin, paranormal to eh. Hindi ko rin may paliwanag.
So, tatapusin ko na yung video na to. Comment what you think. Kung hindi man ganun mas nakakatakot sa expectation, pero ito yung nangyari kasi, ito yung totoo eh. At hindi ko maipaliwanag talaga hanggang ngayon. 24 hours na ang lumipas. Wala pa rin eh. Wala pa rin message. Anyway, so that's it guys. Hopefully nag-enjoy kayo or naaliw kayo sa aking story. Last night lang, a few hours ago. Wala pa actually 24 hours. Kasi alas 4 pa lang ng hapon ngayon. 12 midnight nangyari yun. And in 1 hour, 5 o'clock, lalabas ulit ako. So hopefully hindi na maulit. See you next time. Bye.